Nananatiling isang napakalakas na bagyo ang Typhoon Francisco habang mabagal itong kumikilos sa silangang bahagi ng Babuyan Island. Isa pang bagyo ang Tropical Storm Higos ang patuloy na minomonitor sa malayong bahagi ng Kanlurang Pasipiko na maaring bahagyang sumilip sa hangganan ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, patuloy namang pinapalakas ng mga weather system na ito ang hanging habagat na siyang nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ano nga ba ang inaasahang galaw ng dalawang bagyo? Alin ang mga lugar na nasa panganib ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide at masungit na karagatan? At maaari bang magkaroon ng isang panibagong malakas na bagyo sa mga susunod na araw? Alamin natin ang kumpletong detalye. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong Daily Weather News Authority ng bansa. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Mga kababayan, kasalukuyang nananatiling pangunahing weather system na ating binabantayan ang Typhoon Francisco o may international name na Mikhala. Sa pinakahuling datos, huling namataan ang sentro ng bagyo na nasa layong 340 km silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang napakalakas na hangin na umaabot sa 175 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 215 km kada oras. Ito ay katumbas ng isang napakalakas na typhoon na may kakayanang magdulot ng paminsalang kondisyon sa karagatan at malalakas na pagbugso ng hangin sa mga lugar na malapit sa outer circulation nito. Sa ngayon, mabagal itong kumikilos pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 10 km kada oras. Ano ang inaasahang track ng Bagyong Francisco? Batay sa pinakahuling forecast analysis, inaasahang magpapatuloy ang Typhoon Francisco sa kanyang northwestward movement sa loob ng susunod na 24 oras. Habang papalapit ito sa karagatan sa silangan ng Batanes at Babuyan Island, nananatili ito sa ibabaw ng mainit na tubig ng Philippine Sea. Dahil dito, posible pa rin itong mapanatili ang lakas nito bilang isang napakalakas na typhoon. Gayunpaman, pagsabit ng susunod ng 1 hanggang 2 araw, inaasahang magsisimula itong makaramdam ng impluensya ng isang malaking high pressure system at ng mid-latitude westerlies sa hilagang bahagi ng Pasipiko. Kapag nangyari ito, unti-unti itong liliko pahilagang kanluran at pagkatapos ay pahilaga at kalaunan ay pahilagang silangan. Ito ang tinatawag nating recurvature process. Sa madaling salita, sa kasalukuyang forecast ay hindi pa rin nakikitang direktang tatama ang sentro ng bagyo sa alimang bahagi ng ating bansa. Sa halip, tatahak ito patungong Ryukyu Island ng Japan bago tuluyang magtungo sa Southern Japan. Mga epekto ng Bagyong Francisco dito sa ating bansa. Bagamat hindi direktang tumama ang sentro ng bagyo sa ating kalupaan, malawak pa rin ang saklaw ng kanyang sirkulasyon. Dahil dito patuloy pa rin nakakaranas ng maulan at mahangin na panahon ang extreme northern Luzon. Sa lugar ng Batanes at Babuyan Island, patuloy na makakaranas ng maulan na panahon, malalakas na pagbugso ng hangin, biglaang pagbaha, pagguho ng lupa, mataas na alon sa karagatan. Mayroon pa rin kaunting hanggang maliit na banta sa buhay at ari-arian lalo na sa mga baybaying komunidad. Mga kababayan, samantala isang tropical cyclone ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang Tropical Storm Higos. Sa pinakahuling pagtaya, huling namataan ito sa layong 2,490 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging 65 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 80 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km kada oras. Posibleng galaw ng Bagyong Higos. Sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw, inaasahang magpapatuloy ito sa kanlurang hanggang kanlurang hilagang kanlurang direksyon. Gayunpaman sa kasalukuyang forecast guidance ng iba't ibang weather models, mababa pa rin ang posibilidad na direktang makaapekto ito sa ating bansa. Mas mataas ang posibilidad na dumaan ito sa hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, bahagyang sumilip sa northeastern boundary o tuluyang mag-recurve papunta rin sa Japan. Kung sakaling makapasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ay bibigyang pangalang Gardo ng Pag-asa. Ito ang ikapitong bagyo ngayong taong 2026 at ikatatlong bagyo naman sa buwan ng Hunyo. Sa ngayon, patuloy pa rin minomonitor ang anumang pagbabago sa track at lakas nito ng susunod na bagyo na tatawaging Gardo. Mga kababayan, ang mas malaking epekto na ating nararamdaman sa mga susunod na araw ay mula sa pinalakas na hanging habagat.
Ang malawak na sirkulasyon ng Typhoon Francisco ay patuloy na humihigop ng moisture mula sa West Philippine Sea na siyang nagpapalakas naman ng southwest monsoon o hanging habagat. Narito ang mga lugar na makakaranas ng pag-ulan: Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at rest of Central Luzon. Makakaranas din ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na hanggang paminsa-minsang malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at posibleng flash flood at posibleng landslide lalo na sa mga bulubundukin at flood-prone area. Kaya mga kababayan, para sa mga nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman ang inaasahan. Ngunit sa oras ng matinding thunderstorm, posible pa rin ang biglaang pagbaha, malalakas na kidlat at malalakas na pagbugso ng hangin, lalo na tuwing hapon hanggang sa gabi. Para naman sa lagay ng dagat sa northern, eastern at northern Luzon, ang alon ay mula 1.5 hanggang 4 meters ang taas na may hangin na moderate to strong wind at moderate to rough seas. Pinapayuhan ang maliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa ngayon. Sa Central Luzon at natitirang Northern Luzon, ang alon ay mula 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas na may hangin mula southwest hanggang west at bahagya hanggang katamtamang pag-alon lamang sa mga lugar na yan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ang alon ay mula 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas na may hangin mula southwest at merong slight to moderate seas. Mga kababayan, patuloy nating babantayan ang galaw ng Typhoon Francisco at ang Tropical Storm Higos. Bagamat hindi pa inaasahang direktang tatama ang alimang dalawang bagyo dito sa ating bansa, maari pa rin silang magdulot ng malawak na epekto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng hanging habagat. Lagi po tayo maging alerto sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 107 verse 29. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagyo at unos ng buhay, tandaan natin na ang Diyos ang may kapangyarihan sa hangin at alon. Siya ang ating kanlungan at pag-asa sa lahat ng panahon. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe at ishare nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Hanggang sa muling ulat, panahon.